Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang. Noong nag-jail guard si Mangusting. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Ano na naman ba ang pinoproblema mo dyan, ha? Itong tungkol sa mga nabilanggong mga drug lords. Hindi naman pare-pareho ang sinasabi. Itong Senate inquiry. Ay, naku, Doming. Kung yan palagi ang binabasa mo at binibigyan mo ng panahon sa buong maghapon, mababaliw ka dyan. Hindi kasi maiwasan. Kasi halos ito ang laman ng balita araw-araw. Gaya ng sinabi ni tatay, nakalimutan na nila ang kanilang trabaho. Ang masama pa dyan, lahat na lang isinisisi sa bagong Pangulo. Lalo nang sinasabi nilang extrajudicial killing. At hindi nila alam kung sino talaga ang pumapatay. Anong malay natin? Baka gawa-gawa lang ng mga kumukontra sa presidente. Isa pa itong federal form of government. Kahit ano pa dyan, wag mo nang problemahin. Wala ka namang magagawa. At kung ganun, patuloy pa rin ang giyera kontra droga. Kung ako naman ang yung tatanungin, pabor ako dyan sa giyera kontra droga. Ano na lang ang mangyayari sa atin kung patuloy ang ganyang klaseng negosyo? Sana yung mga gumagawa niyan, masampalan sila. Yung mga convicted drug addict ay bitayin sila. Pati na rin yung mga drug lords. Tama ka, Rosa. Ibalik ang parusang bitay. Tutal, yung mga masasama lang naman ang mapaparusahan ng bitay. Sana sumunod sila sa batas. Huwag na silang kumontra para wala ng problema. At hindi sila mabibitay. Lalo na yung mga drug addict at drug lords. Bilib din ako kay Rosa. Maganda rin yung naisipan niya. Ginagamit din pala niya ang utak niya kung minsan. Uupo muna ako dito. Habang naghihintay ng kagawad na magjo-duty ngayon. Ito ang mahirap. Ang laging paghikab. Sunod-sunod na.
Ano na kaya ito? Paano ko malalaman na may magjo-duty ngayon? Kung ganito naman na inaantok ako. Siguro, gigisingin naman nila ako. Talagang hindi ko na mapigilan. Tay, tapos na ba ang duty nyo? May 2 oras pang natitira. Ay, may mga bisita dyan, ha? Gusto nyo bang sabay na tayong umuwi? Yes, sir. Tapos na ako eh. Ikaw ang bahala. O sige tay, hihintayin ko na kayo. Maupo muna ako dito. Magsiselfon ako. Sige. Sandali lang tay. May tumatawag. Sasagutin ko lang ito. Sige lang. Hello? Hello. Si ex-senator Kulipaspas ito, Warden. Pwede bang magkita tayo pagkatapos ng duty mo? Ha? Pwede ba? May uutusan akong susundo sa'yo, ha? Paano kaya ito sir? Kasama ko kasi ang biyanan ko na jail guard. Hindi ko siya pwedeng iwanan. Sabay kaming uuwi. Kung hindi, papagalitan ako ni Inay Suping. Adi, hintayin mo na lang na matapos ang kanyang duty. Isama mo siya dito. Mas maganda kung dalawa kayong pupunta dito. Ha? O, anong oras kayo pwedeng sunduin dyan? May service ako, sir. Alam ko. Sundan nyo na lang yung uutusan kong susundo sa inyo, okay? Walang problema. Sige, sir. Magpalipas kayo ng 2 oras bago nyo kami sunduin dito. Okay, sige. No problem, Warden Portugal. Bye-bye. Bye. Ano kayang kailangan ni ex-senator Kolipaspas sa akin? Ano kaya? Saan ba tayo pupunta, Dumeng? Sundan lang natin ang sasakyan na nasa harap natin. Anong sabi mo kanina? Ex-senator? Opo, itay. Sigurado, grasya na yan kasi ex-senator. Tanggapin natin kaagad kapag nagbigay. Tay, Baka may koneksyon sa trabaho natin. Hey. malalaman din natin yan mamaya. Ay, yung sinusundan nating sasakyan. Huminto sa mamahaling restaurant. Ay kung ganun, big time talaga ang ex-senator na yan. Dito ko na rin ihihinto ang aking sasakyan. Sige. Sabik na akong makilala at makita ang sinasabi mong ex-senator. Oh, hello, Warden Portugal. Salamat naman at hindi mo tinanggihan ang aking paanyaya sa iyo. Hello sir. Siya nga pala. Ipapakilala ko naman sa iyo si Mr. Duoy. Hello sir. Halo, Walter. Siya naman ang aking biyanan. Si Gustilo Kayabkab, sir. Jail guard. Hindi ka pa nagre-retire, Lolo? Ay, itong taon na siguro. Kung ganon, approve. Okay. Tulong itong imumungkahin namin sa inyo. Kahit anong gawin mong pagtatrabaho bilang jail guard, walang katumbas itong matatanggap mo mula sa amin. Nakagaya ninyong jail guard lamang. Ay, mabuti naman kung ganon, sir.
Tay, Ay basta para sa aming kabutihan o kapakanan, malugod kaming nagpapasalamat sa inyo ng marami. Sino naman ang taong tatanggi sa grasya, di ba? Lalong-lalo na ako. Sigurado na maliit lang ang matatanggap ko. Kahit doon na ako tumanda. Talagang malaki ito. Paupo-upo ka lamang pag nagkataon. Maganda yan. Adiwaw. Alam mo, magbubukas kami ng negosyo sa loob ng bilangguan. Anong klaseng negosyo naman yan, sir? Magtitinda kami ng banana kyo, barbecue, siomay, fishball. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kahit nagkakandakuba ka na sa pagiging jail guard mo, hindi nyo pa rin kikitain ang aming imumungkahi sa inyo. Lalong-lalo ka na, Lolo Gostilo. Alam ko na hanggang ngayon, wala ka pa rin ipon dahil sa liit ng sahod mo. Pero matyaga ka pa rin. Totoo yan, sir. Hanggang ngayon, nangungupahan pa rin kami. Walang sariling bahay. Huwag kang mag-alala. Warden Portugal, naiintindihan kita. Sir, alam ko. Gusto rin ng manugang ko. Anong dahilan? Bakit naman siya tatanggi? Di ba, manugang kong jail warden Domain? Gusto mo rin kumita, di ba, di ba? Ang bango naman yung dala mong plastic. Anong laman yan? Ngayon ka lang tignan nag-uwi mo. ng ganyan Tignan mo, Sofing. Mag-uulam tayo ngayon ng litsong manok. Bakit nagsweldo ka na ba? Wala pa namang katapusan. Medyo naka-sideline kami ng ating manugang. Anong sideline yan? Baka naman kung ano na yan, ha? Wala kang dapat ipag-alala. Hindi is kami to. Ay, basta para sa ating kabutihan. Baka kung ano naman ang ginawa mo. Sinabi nang wala kang dapat ipag-alala eh. Sa kasama ko naman ang manugang natin. Pagkatapos naming mag-duty, pupunta na kami doon sa bahay ni Ex-Senator. Sinong ex-senator yan? Ex-Senator Kulipaspas. Parang hindi mapagkatiwalaan ang pangalan nila. Ikaw naman. Sige na, magsandok ka na para makakain na tayo. Sige. Kumain na kami pero sasabayan lang kita. Para may gana kang kumain, ubusin natin yan. Ay, hindi ko kayang ubusin to. Binigyan mo din sana si Duming para matikman naman nila. Meron din sa kanya. Ano ba? At saka, ito itago mo. Advance payment namin. Ay, ang dami naman dito. Tig-1,000. Ang kapal pa. Siyempre, big time yung boss namin. Kaya ang laki ng ibinigay sa amin. Oy, Gusteng. Baka kung ano na ito, ha? Ay, nako. Sinabi ko na sa'yo, aking asawa. Huwag kang mag-alala kasi hindi galing sa masamang paraan yan. Ay, naku, hindi namin ninakaw. Galing sa pawis ko yan. Ikaw talaga. Hindi ako kagaya ng iba dyan na ginagamit nila ang kanilang posisyon para lang sila yumaman. Alam mo, ha? Ay, mabuti kung ganyan.
Hello, Senator. May papasok na epektos, ha? At dyan dadaan sa gate na kinatatayuan mo. Walang problema, boss. At oras na dumaan sa harap mo, huwag mo nang sitahin, ha? Okay? Okay, boss. No problem. Good. Nako, kung tuloy-tuloy ito, malaking padulas ang manggagali sa amin. At maaari kayong mag-tour kahit saang dako ng daigdig, kasama mo ang iyong asawa. Ayos kung ganun, boss. Kahit mag-chicks ka pa ng 5, kaya mo silang gastusan. Ayoko, boss. Ay, armalaitin ako ng asawa ko. Okay. Binibiro lang naman kita. Okay, sige, ganyan na nga, ha? Tawagan mo lang ako kapag may papasok na, okay? Alam mo na rin kung magkano ang iyong makukuha. Yes, boss. Na ihalo sa cake at nasa ilalim ng underwear ang mga yan, ha? Yes, Senator. Okay. Bye. Bye. Mabuti na lang at may sideline ako. Kung si Duming ito, siguradong tatanggi yun. Hey, ako lang ang yayaman nito. Dito ko pala matatagpuan ang aking kayamanan. Ang tagal kong hinihintay ang pagkakataong ito. Wow! Brand new ang cellphone nyo, Itay. Touchscreen at dual camera pa. Siyempre! Subukan mo ring mag-cellphone ng touchscreen. Itay, touchscreen. Pariho din yan basta may screen. Ang laki ng pinagbago nyo, Itay. Paano kasi maganda yung sideline ko? Pero delikado yung ginagawa nyo. Gaya ng palagi kong sinasabi sa'yo, huwag kang mag-alala. Don't worry. Be happy. Baka kasi ang mangyayari, kayo na nagbabantay sa bilanggo, kayo ang babantayan nila. Mababaliktad ang sitwasyon. Ano? Ikaw naman. Kailanman hindi mangyayari ang iniisip mo. Ako pa? Sinisigurado ko yan sa'yo. Baka bandang huli magsisi kayo. Huwag niyong sabihin sa akin na hindi ko kayo pinagsabihan. Bakit kasi masyado kang nag-alala sa akin? Sige, hihintayin ko na kayo. Tapos na ang aking duty. Mauna ka nang umuwi. May susundo sa akin. Ano? Sino? Tumawag sa akin si Senator kanina. Tay, Baka hindi na ako makikisabay sa'yo pag uwi mula sa araw na ito. Kasi bibigyan ako ng second hand na sasakyan na maganda. ano? Oo, huwag kang mag-alala sa akin. Baka sasakyan ko na yun pauwi ang ibigay sa akin na sasakyan. Maniwala ka sana sa akin. Huwag mo sanang sirain ang tiwala namin sa iyo, Gostilo. Umasa kayo, boss. Kung ipapakita mo sa amin na magaling ka, mas lalong madadagdagan ang ibibigay namin sa iyo. Ha? At siya nga pala, pwede mo nang iuwi ang sasakyan na regalo namin sa iyo. Ha? Totoo ba ang lahat na ito, Senator? Hindi ba ako nananaginip lang? Hindi, Gostilo. Kaya pagbutihin mo, okay? Opo, Senator. Sayang yung manugang mo. Ayaw niya kasi. Pero okay lang. Ang importante,
huwag nang mag-ingay at hindi niya pakialaman ang iyong diskarte, ha? Yes, boss. Ako na ang bahala sa kanya. Hmm. Walang magagawa yun. Pag sinabi ko naman sa kanya, hindi na iimik. Susundin lahat ang aking sasabihin. Oh, Sufeng. Okay ba itong sasakyan? Aba, saan mo kinarnap ang sasakyan na yan, ha, Agustin? Anong kinarnap ang sinasabi mo naman? Ay, Kung naku. ganun, saan nanggaling yan? Binigay ng aking boss. Service ko daw. Ano? Oh. Ay, Gusting, ha? Nakakahalata na ako sa'yo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong totoo? Ano ba talaga ang trabaho mo, ha? Huwag kang magsinungaling. Kung hindi, kakalbuin kita. Jail guard nga. At itong taon na ito magre-retire na ka. Tatanungin ko nga si Dumeng. Hindi ako masaya sa pamumuhay na ganito, ha? Naginhawa nga, pero nanggaling yata sa masama, Agustin. Tandaan mo yan. Iniisip mo na gumagawa ako ng mali, ganun ba? Hindi ako gumagawa ng masama. Ay, hindi ako naniniwala sa'yo. Bahala ka. Kung hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko sa'yo, sige, para mawala yung hakahanga mo, tanungin mo lang si Warden Domeng. Imposible kung magsinungaling. Manugang mo na yun. Dumeng. Oh, inay. Kayo pala. Hmm. Wala dito si Rosa. Umalis. Namalengke. Hindi naman si Rosa ang sadya ko. Ikaw. Ah? Bakit po? Anong kailangan nyo sa akin? Parang importante ang sasabihin nyo ah. Alam mo naman siguro na ayaw kong niloloko ako. Inay, May tiwala ko sa iyo, Dumeng. Alam ko na mabait kang tao. opo inay. Ako din. Ayaw kong niloloko ako. Alam ko na may ginagawang kalukuhan ang tatay ninyo. Inay, Kaya sabihin mo nga sa akin ang totoo. Hindi ako nagagalit sa iyo, ha? Mas lalo akong magagalit kung pagtatakpan mo ang maling ginagawa ni Gusteng. ho? Ayaw kong mapahamak ang ngitay niyo. Kahit ganun, napasaway. Kasi inay, sige, sasabihin ko na sa inyo ang totoo. At kayo na ang bahalang magpayo kay tay. Kasi hindi niya ako pinapakinggan eh. Sige, sabihin mo anong totoo, ha? Makikinig ako. Tay, pasensya na kayo. Ayaw ko kayong mapasubo. Kaya sinabi ko na kay inay. Walang iya ka. Akala ko mo pagkakatiwalaan kita. Bakit mo sinabi kay nanay mo? Bakit kasi? Domeng, ano yung narinig ko sa'yo? Parang kausap mo si Itay. Ha? Wala, Rosa. Panaginip lang yon. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!